Martial Peak, Kabanata 4837. Xiaohe. Ang mga kakaibang imahe ay patuloy na kumikislap sa isip ni Yang Kai. Ang pangalang Ku Huaxiang ay tila may espesyal na kapangyarihan dahil paulit-ulit itong umalangaw-ngaw sa kanyang ulo habang siya ay walang malay, kumakatok sa kanyang selyadong alaala. Dumating ang isang sandali na nasira ang selyo habang dinadaanan niya ang mga karanasan sa kanyang mga nakaraang buhay sa kanyang panaginip. Ang figure na palaging malabo sa kanyang mga panaginip sa wakas ay naging napakalinaw. Habang ibinaling niya ang kanyang ulo, isang masaya at mapanghusgang mukha ang bumungad sa kanya. Biglang binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Nanghihina pa siya dahil sa sugat at lason na natamo niya. Kahit malakas siya, imposibleng tuluyan na siyang makabangon pagkagising niya. Parang pamilyar sa kanya ang lahat ng nasa paligid niya. Akala niya ay nasa sarili niyang kwarto sa Grand Chi Temple. Isang tao ang nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Ang tanging taong makapasok sa kanyang kwarto ayon sa kanyang kagustuhan at nagpoprotekta sa kanya habang siya ay walang malay ay walang iba kundi si Luo Tinghe. Sa sandaling ito, nakatingin siya sa kanya na may kakaibang ekspresyon. Parang may napagtanto, muli niyang itinanong ang tanong na hindi niya mabilang na beses noon. Naalala mo na ba ito? Tumanggo si Yang Kai. Isang masiglang Luo Tinghe ang nagtanong. Ano ang naaalala mo? Maraming bagay. Nagpumigla si Yang Kai na umupo, ngunit wala siyang lakas para gawin iyon. Nang makita iyon, mabilis siyang tinulungan ni Luo Tinghe at naglagay ng unan sa likod niya. Pagkatapos, tinitigan siya nito na may pananabik na ekspresyon. Sabihin mo sa akin ang lahat tungkol dito. Umiling si Yang Kai, pagkatapos ay tumingin sa kanya na may awkward na ekspresyon at nagtanong. Naalala mo na ba ito? Sa isang iglap, si Luo Tinghe ay tila naguguluhan. Ano ang dapat kong tandaan? Hindi ko alam. Sa panaginip, tuluyan niyang nabasag ang mga gapos na nagkulong sa kanyang alaala at naalala kung sino talaga siya. Naalala niya kung nasaan ang lugar na ito at ang dahilan ng pagpunta niya rito. Nakaramdam si Yang Kai ng matagal na takot sa kanyang puso at napagtanto muli kung gaano kahiwaga ang Samsara Pavilion. Ito na ang kanyang ikasyam na buhay. Matapos mabuhay sa mundong ito sa loob ng mahabang panahon, nakalimutan na niya kung sino siya, hindi pa banggitin ang katotohanang dapat niyang dudurugin ang heart barrier ni Ku Huaxiang. Pagkatapos ng maraming rounds ng reincarnation, ang kanyang memorya ay lubhang naapektuhan. Kung hindi lang niya nakatagpo si Ku Huaxiang sa pagkakataong ito, hindi sana maibabalik ang kanyang alaala. Itinuturing pa rin sana niya ang kanyang sarili bilang Temple Master ng Grand Chi Temple na nagsumikap na makamit ang tagumpay para sa matuwid na landas. Ang hamon na kailangan niyang harapin sa buhay na ito ay napakahirap. Ngayon, siya ang Temple Master ng Grand Chi Temple habang si Ku Huaxiang ay isang disipulo ng White Lotus Sect. Ang magkabilang panig ay matagal nang naging magkaaway. Sa kanilang unang pagtatagpo, itinusok ni Ku Huaxiang ang kanyang espada sa kanyang dibdib at muntik na siyang mapatay. Hindi ito magandang senyales. Naisip niya na kailangan niyang gumawa ng magandang plano para makuha ang puso nito at masira ang heart barrier nito sa ganitong sitwasyon. Bukod pa riyan, ang pagkakaroon ni Luo Tinghe ay nag-aalala sa kanya. Matapos maibalik ang kanyang alaala, napagtanto ni Yang Kai na ang kanyang personal na bodyguard ay hindi ordinaryong tao. Iyon ay dahil siya ay nasa tabi niya mula noong ika-6 na buhay. Sa ika-6 na buhay, iniligtas niya ang isang nagugutom na pulubi, na walang iba kundi si Luo Tinghe. Ang tao ay may parehong pangalan at hitsura ng kanyang kasalukuyang personal na bodyguard. Noong una ay naisip niya na isa lamang itong illusory figure sa Samsara World, kaya hindi siya naabala nito. Gayunpaman, sa ika-7 buhay, muli siyang nagpakita sa kanyang tabi. Sa pagkakataong ito, hindi na siya pulubi, sa halip, siya ay isang magiting na heneral na gumawa ng hindi mabilang na mga kontribusyon sa mga larangan ng digmaan. Sa kabilang banda, siya ang hari ng bansa. Sa ika-8 buhay, siya ay naging isang sect master habang siya ay isang disipulo ng sekta na iyon. Matapos ang napakaraming round ng reincarnation, sa wakas ay naisip niya ang isa o dalawang bagay tungkol sa Samsara Worlds. Ang mga Samsara World na ito ay isinilang sa pundasyon ng heart barrier ni Ku Huaxiang. Sa madaling salita, ang kanyang puso ang susi sa paglutas ng misteryo sa Samsara Worlds. Ang dahilan kung bakit laging maayos na lumilitaw si Yang Kai sa mga Samsara World na ito ay dahil ang heart barrier ni Ku Huaxiang ay may kinalaman sa kanya habang ito ay konektado sa kanilang dalawa. Sa makatuwid, gaano man karaming mga round ng reinkarnasyon ang naranasan niya, palagi siyang lilito sa Samsara World kung saan siya matatagpuan. Habang iyon ang kaso para sa kanya, ano ang nangyayari kay Xiaohe? Mula noong ika-6 na buhay,
Palagi siyang lumalabas sa Samsara Worlds na isinilang sa pundasyon ng Heart Barrier ni Ku Huashang, na nagmungkahi na may kinalaman siya sa huli. Siya ba ay isang taong mahalaga kay Ku Huashang? Iyon ba ang dahilan kung bakit palagi siyang naririto sa mga nakaraang buhay? Gayunpaman, hindi pa narinig ni Yang Kai na binanggit ni Ku Huashang ang taong ito. Ang mas nakakapagtaka ay ang Xiaohe ay palaging nasa tabi ni Yang Kai sa tuwing siya ay lilito. Ngayon, hindi siya sigurado kung si Xiaohe ay isang taong pumasok sa Samsara Pavilion at muling nagkatawang tao sa Samsara Worlds tulad ng kanyang sarili o isang illusory figure na nilikha ng mga Samsara World na ito. Kung ito ang una, ang ibig sabihin ay sinasanay ni Luo Tinghe ang kanyang puso sa Samsara Pavilion habang ang kanyang tunay na katawan ay nakatago sa isa sa mga puno. Kung ito ang huli, dapat na siya ay isang manifestasyon ng mga alaala ni Ku Huashang kahit papaano. Paulit-ulit niyang tinanong siya kung may naalala siya, na tila nagmumungkahi na alam niya na ang kanyang memorya ay natatak na rin. Sa kasong iyon, malamang na hindi siya isang ilusyon. Sa halip, siya ay isang tunay na tao na nakapasok sa mga Samsara World na ito kahit papaano. Gayunpaman, siya ay magulo ang ulo at kahit na kumilos ay medyo baliw sa halos lahat ng oras, kaya imposible para kay Yang Kai na magtanong sa kanya ng anuman tungkol dito. Saglit na tinitigan siya ni Luo Tinghe na nakatagilid ang ulo. Nang napagtanto niyang wala siyang balak na talakayin ang paksang ito, tumigil siya sa pagtatanong. Sa halip, sinabi niya, "Nalaman ko na ang gusto mong malaman. Si Ku Huashang ay isa sa mga saintes sa ilalim ng White Lotus Matriarch. Siya ay huminto lamang sa paglilinang sa pag-iisa noong nakaraan. Ang White Lotus Matriarch ay may napakataas na pag-asa sa kanya. Siya ay isang saintes." Natahimik si Yang Kai. Noong una ay inakala niya na si Ku Huashang ay isang ordinaryong disipulo lamang ng White Lotus Sect, kaya nagulat siya nang malaman niyang isa itong saintes. Ito ay isang buhol-buhol na isyu. Mayroong hindi mabilang na mga disipulo sa White Lotus Sect, ngunit mayroon lamang isang maliit na bilang ng mga saintesses na lahat ay may karapatang maging susunod na sect master. Bawat saintes ay may pambihirang kakayahan at impluwensya. Bukod dito, lahat sila ay tapat sa White Lotus Sect at itinuring na ang Grand Chi Temple ang arch-nemesis. Sa ganitong uri ng sitwasyon, halos imposible para sa kanya na makuha ang puso ni Ku Huashang bilang Temple Master ng Grand Chi Temple. Higit pa rito, ito na ang ikasyam na buhay. Itinuring niya na ang huling round ng reincarnation ay ang pinakamahirap din dahil kahit ang kanyang memorya ay nabuklod na sa loob ng ilang dosenang taon. Hanggang sa nakilala niya si Ku Huashang ay nabuksan ang kanyang alaala. Dapat ay mas malala pa ito para sa kanya. Hindi tulad ng unang buhay, hindi siya mai-inlove sa kanya dahil lang sa iniligtas nito ang kanyang buhay. Sa makatuwid, halos walang pag-asa na hintayin si Ku Huashang na umibig sa kanya. Kapag muli silang nagkita, susubukan lang niyang patayin ito ng walang pag-aalinlangan, tulad ng kung paano niya matatag na itinusok ang kanyang espada sa dibdib nito noong una nilang pagkikita. Sa aming mga nakalap, pagpapanggap lang na ang mga taga-White Lotus Sect ay gustong magsagawa ng sacrificial ceremony sa East Star City. Ang kanilang orihinal na intensyon ay patayin ka. Nang makitang wala siyang sinabi, nagkusa si Xiaohe na iulat sa kanya ang impormasyong nakalap ng mga mula sa Grand Chi Temple kamakailan. Tumango si Yang Kai. Naisip ko, sa katunayan, ang White Lotus Matriarch ay gumawa ng isang hindi kapani-paniwalang hakbang. Ang pagdaraos ng seremonya ng pagsasakripisyo sa East Star City ay maaaring hindi ganap na pagpapanggap. Kung hindi sila mapigilan ng mga mula sa Grand Chi Temple, makakamit nila ang isang magandang bagay sa pamamagitan ng matagumpay na pagpino sa 10,000 Soul Banner. Kung magpasya ang mga mula sa Grand Chi Temple na makialam, maaari nilang subukang patayin si Temple Master Yang Kai. Sa katotohanan, halos nagtagumpay sila. Alam na alam ni Yang Kai kung sino ang mga saintesses sa White Lotus Sect, ngunit ang mga mula sa Grand Chi Temple ay ganap na walang kaalam-alam tungkol sa bagong saintess na ito, si Ku Huashang. Bukod dito, natarante si Yang Kai nang makita niya ang pamilyar na figure. Sa makatuwid, siya ay walang pag-aalinlangan ng kumilos si Ku Huashang. Naguguluhan ang mga tao sa labas. Iniisip nila na baka hindi ka na magising. Sabi ni Xiaohe, may mga argumento ang Vice Temple Masters. Gusto mo bang lumabas at pagkalmayan sila? Hindi na kailangan yan. Umiling si Yang Kai. Sige. Si Luo Tinghe ay mukhang walang pakialam. Alam ng lahat na si Yang Kai ang tanging tao sa mundo na pinapahalagahan niya. Hindi man lang siya nag-aalala tungkol sa sarili niyang Master Sect, ang Emerald Smoke Sect. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya siyang maging personal bodyguard ni Yang Kai noon sa halip na isa sa 6 na Vice Temple Masters.
Ang katotohanan na ang Temple Master ng Grand Chi Temple ay malubhang nasugatan ay hindi dapat maging isang malaking bagay. Karaniwan, ang bawat cultivator ay magiging sugatan sa ilang mga punto sa kanilang buhay. Gayunpaman, ang pinsalang natamo ni Yang Kai ay hindi pangkaraniwan at may nakamamatay na lason sa espada na nakasugat sa kanya. Akala ng lahat ay napahamak na ang Temple Master. Kahit na siya ay mapalad na mabuhay, ang kanyang lakas ay mababawasan ng malaki. Sa katunayan, iyon nga ang nangyari. Ang Temple Master ay mapalad na nakatakas mula sa pintuan ng kamatayan, ngunit bihira na siyang lumabas ng kanyang silid mula nang siya ay magising. Kung minsan nga ay nakikita siyang mapatla ang mukha, at halatang nahihirapan siyang maglakad. Ito ay senyales na lumala na ang kanyang kalagayan. Makalipas ang isang buwan, lahat ng 6 na Vice Temple Masters ay nagkasundo. Sa isang pulong sa Grand Chi Temple, tahasan nilang iminungkahi na bumaba si Yang Kai sa posisyon ng Temple Master. Pagkatapos ng lahat, ang Temple Master ng Grand Chi Temple ay dapat na ang pinakamakapangyarihang cultivator sa lahat ng 7 dakilang sekta. Ang Temple Master ay hindi lamang isang simbolo, kundi pati na rin ang espiritual na suporta ng Grand Chi Temple. Bawat taon, ang mga mula sa White Lotus Sect ay gagawa ng hindi mabilang na pagtatangka na patayin ang mga pinuno ng Grand Chi Temple. Kung mahina ang Temple Master, ang buong Grand Chi Temple ay maaapektuhan ng husto kung siya ay papatayin. Sa oras na iyon, ang lahat ay maguguluhan, at ang mga mula sa White Lotus Sect ay sasamantalahin ang pagkakataon na sirain sila. Nahaharap sa ganap na kahilingan ng Vice Temple Masters, hindi nag-atubiling bumaba si Yang Kai bilang Temple Master. Kung sino ang susunod na Temple Master ng Grand Chi Temple, wala sa kanya iyon. Kung ang kanyang alaala ay hindi na ibalik, hindi siya madaling gumawa ng konsesyon. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang disipulo mula sa Divine Method Hall sa buhay na ito, at palagi siyang kasama sa paglaban sa White Lotus Sect. Higit pa rito, ang kanyang pinakamalaking hiling ay wasakin ang White Lotus Sect minsan at para sa lahat. Gayunpaman, dahil naibalik ang kanyang alaala, alam niya kung ano ang dapat niyang gawin. Tinanggihan ni Yang Kai ang kanilang imbitasyon na maging isa sa mga Vice Temple Masters at isang magandang umaga, umalis na lang siya sa Grand Chi Temple na may dalang kabayo at ilang mga gamit. Mahigpit siyang sinundan ni Luo Tinghi. Bagamat ang mga mula sa Emerald Smoke Sect ay tutol sa ideya, wala silang kapangyarihang pigilan siya. Sa ganang kanila, siya ay isang baliw na babae, at si Yang Kai lamang ang nakakausap sa kanya. Hindi siya mag-abala na makipag-usap sa iba. Pagkaraan lamang ng 3 taon, tila ganap niyang tinanggap ang katotohanan na siya ang personal na bodyguard ni Yang Kai. Kahit na bumaba na siya sa posisyon ng Temple Master, sinusundan pa rin siya nito kahit saan siya magpunta. Marshall Peak, Kabanata 4838. Naghahanap ng isang tao. Pagkaraan ng isang buwan, dumating sa isang nayon ang isang lalaki at isang babae, na nababalot ng alikabok. Bahagyang namumutla ang mukha ng lalaki habang umuubo paminsan-minsan. May sibat sa likod niya. Maliit naman ang babae habang nakakaakit ang mukha. May espada sa kamay niya. Sila ay walang iba kundi sina Yang Kai at Luo Tinghi, na dumating dito mula sa Grand Chi Temple. Ito ay isang ordinaryong nayon lamang. Sa tabi ng sira-sirang pader ay may mga batang naglalaro sa paligid. Makikita ang usok na umuusok mula sa simeneya ng bawat bahay habang ang amoy ng pagkain ay nananatili sa hangin. May ilang matambok na babae na tinawag ang kanilang mga anak na umuwi at kumain. Ang mga bata, na naglalaro sa paligid na may mga armas na gawa sa kahoy sa kanilang mga kamay, ay interesado sa mga bisitang ito habang pinalilibutan at sinusuri nila ang mga ito. Ngumuso si Xiaohe at hinaplos ang kanyang flat na tiyan. Nagugutom ako. Pagkatapos ay tumingin siya kay Yang Kai nang may pagmamakaawa. Kasunod ng isang buntong hininga, kinuha ni Yang Kai ang supot sa kanyang baywang at naglabas ng isang pilak na barya. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga batang nakapaligid sa kanya. Sino mang makapagdala sa atin upang kumain ng masarap na pagkain ay makakakuha nito. Nagningning ang mga mata ng mga batang iyon habang dumadaloy sa kanya. Mayroon akong ilang masarap na pagkain sa aking bahay. Ihahatid kita dyan. Punta ka sa bahay ko. Nagsisinungaling sila. Hindi sila kumakain ng karne. May inasnan na isda sa bahay ko. Pagkatapos ng tug of war, nakuha ng isang medyo mas matandang bata ang pilak na barya. Kahit na medyo nasuntok siya ng ibang bata dahil doon, hindi niya ito pinansin. Habang kinuyam niya ang pilak na barya sa kanyang kamay, kinuha niya ang damit ni Yang Kai gamit ang kanyang kabilang kamay at sinabing, "Sumama ka sa akin." Tumanggo si Yang Kai at sinenyasan si Xiaohe na sundan siya. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa bahay ng bata.
Nasa paligid ang kanyang mga magulang, nakasuot ng simpleng damit na pagmamayari ng karamihan sa mga cultivator. Ang mga taon ng pagsusumikap ay nag-iwan ng ilang malinaw na marka sa kanilang mga katawan. Hindi magaling magsalita ang lalaki habang nakangiti na parang tanga. Napagtanto na mayaman sina Yang Kai at Xiaohe, pinakitunguhan niya sila sa magiliw na paraan. Sa kabilang banda, ang kanyang asawa ay matipuno, ngunit siya ay medyo mapagpatuloy. Nang makita ang pilak na barya na inihandog sa kanila ng kanilang anak, bukas palad nilang binigyan sina Yang Kai at Xiaohe ng 2 mangkok ng kanin pati na rin ang isang inasnan na isda na matagal na nilang iningatan. Kinuha ni Xiaohe ang mangkok at kinain ang pagkain. Nakaskwat ang lalaki sa pinto at naninigarilyo habang nakangiti sa gilid ang babae. Nakaupo ang bata sa tabi ng mesa habang pinagmamasdan si Xiaohe na nilalamon ang pagkain na may isang pares ng mga mata na nagtataka. Hindi ka ba kakain? Matapos maubos ang sarili niyang pagkain, tumangala si Xiaohe at napagtanto na wala si Yang Kai. Maaari mo itong makuha. Ngumiti si Yang Kai. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Xiaohe ang kanyang mangkok ng kanin at nilamon ito. Mahirap isipin na ang isang maliit na babae ay may napakalaking gana. Sa katunayan, may dalang pera si Yang Kai noong umalis siya sa Grand Chi Temple, ngunit makalipas ang halos 1 buwan, naubos na niya ang halos lahat nito para bumili ng pagkain para kay Xiaohe. Ang aking kapatid na babae ay ipinanganak upang magkaroon ng malaking gana. Mangyaring huwag pansinin siya, madam. Lumingon si Yang Kai sa nakangiting babae. Bagamat magiliw ang babae, hindi siya magaling magsalita. Nang marinig iyon, ikanaway niya ang kanyang kamay at sinabing, ayos lang, medyo marami pa tayong bigas. Makukuha niya ito hanggat gusto niya. Pagkatapos ay tinitigan ni Yang Kai ang bata sa tabi niya. Umalaki ka pa rin. Bakit hindi ka kumain ng kahit ano? Nakangiting sagot ng bata. Kumain ka muna. Mamaya na ako kakain. Bilang tugon, tumanggo si Yang Kai at tumigil sa pagtutol. Biglang itinaas ni Xiaohe ang mangkok at sinabi sa babae. Maraming kanin, pakiusap. Nang marinig iyon, ang lalaki, na naninigarilyo sa pintuan, ay nagsimulang umubo ng marahas. Halos hindi na siya makahinga dahil doon. Namilog ang mga talukap ng babae habang kinukuha ang mangkok na may awkward na ekspresyon bago siya pumasok sa kusina para kumuha pa ng kanin. Si Xiaohe ay nagpatuloy sa paglamon sa mangkok na iyon at pagkatapos ay humingi ng higit pa. Makalipas ang 1 oras, kinuha ng babae ang walang laman na mangkok na may mapait na ekspresyon at tumingin kay Xiaohe, na humihingi pa rin ng karagdagang kanin. Iyon lang ang mayroon tayo. Wala na sa mood manigarilyo ang lalaki. Dahil humingi ng karagdagang bigas si Xiaohe sa pangatlong beses, patuloy niyang ibinaling ang kanyang ulo para titigan siya ng matiim. Ang batang nasa tabi ni Yang Kai ay may malamig na ekspresyon. Isang bigong Xiaohe ang nagsalita. Hindi pa ako busog. Ang kawalan ng paniniwala ay nakasulat sa buong mukha ng babae habang nakatingin siya kay Yang Kai. Hindi niya maisip kung paano niya nagawang palakihin ang kapatid. Ang ganitong uri ng gana ay sapat na upang masira ang isang mayamang pamilya. Masarap ba ang pagkain? Nakanganga si Yang Kai kay Xiaohe. Masarap iyon, ngunit may mapait na kaunting lasang natira sa bibig. Matapat na sagot ni Xiaohe. Siyempre mapait ang pagkain dahil may lason ito. Napangiti si Yang Kai. Sa sandaling matapos siyang magsalita, 3 figure ang lumapit sa kanya at kay Xiaohe ng sabay. Ang lalaki, na nakaupo sa may pintuan, ay biglang sinubukang hawakan sila. Ang sable sa kanyang kamay ay kumikislap habang siya ay nilalamon sa pagpatay na layunin. Inihagis ng babae ang mangkok habang siya ay humakbang pasulong at itinulak ang kanyang palad patungo kay Xiaohe. Maging ang bata sa tabi ni Yang Kai ay biglang naglabas ng espada at sinubukan itong isaksak sa puso ng huli mula sa isang mapanlinlang na anggulo. Sa sumunod na sandali, gumawa ng hakbang si Xiaohe. Umungol ng lalaki at babae bago sila pinalipad habang nagsasaboy ng subo ng dugo. Iniabot ni Yang Kai ang 2 daliri at marahang sinalo ang talam. Kahit anong pilit ng bata, hindi niya nagawang bawiin ang kanyang espada habang namumula ang kanyang mukha. Galit na sabi ni Xiaohe. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina na may lason ang pagkain? Hindi ka ba immune sa lahat ng uri ng lason? Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Oh, tama. Agad na kumalma si Xiaohe, ngunit nakaramdam pa rin siya ng hinanakit. Pero dapat sinabi mo sa akin ang tungkol dito. Hindi mo ba kakainin kung sasabihin ko sa'yo? Isang nahihiyang Xiaohe na nag-aalangan na sumagot. Kakainin ko pa rin ito. Nakita mo, nagkibit balikat si Yang Kai at inilahad ang kanyang kamay. Napaungol ang bata at napaatras.
Pagkatapos, laking gulat niya nang mapagtanto na hindi siya makagalaw habang ang isang misteryosong puwersa ay dumaan sa lahat ng kanyang mga meridian. Sino sila? Kumunat ang noo ni Xiaohi. Silang tatlo ay mga cultivator, at naglalagay sila ng lason sa kanilang pagkain. Ito ay maliwanag na sila ay may masamang intensyon. Sila ay mga disipulo ng White Lotus Sect. Tumayo si Yang Kai mula sa upuan. Ang lugar na ito ay isa sa kanilang mga lihim na tagwan. Nang marinig iyon, nagulat si Xiaohi. Sinundan lang niya si Yang Kai saan man siya pumunta at wala siyang pakialam sa kahit ano pa, kaya nagulat siya nang malaman niyang dinala siya nito sa ganitong uri ng lugar. Hindi naman sa natatakot siya. Dahil sa kanilang lakas, bihira ang sinumang cultivator sa mundo na maaaring makapinsala sa kanila kung sila ay nasa isang one-on-one na laban. Ang dahilan kung bakit alam ni Yang Kai na ito ay isa sa mga lihim na tagwan ng White Lotus Sect ay dahil siya ay naging Temple Master ng Grand Chi Temple sa loob ng 3 taon. Alam din niya ang iba pang mga hideout na tulad nito. Ang dahilan kung bakit hindi niya sinabi sa sino man na sirain sila dati ay dahil ayaw niyang alertuhan ang kaaway sa kanyang kaalaman. Gayunpaman, dahil hindi na siya ang Temple Master, hindi na mahalaga ang mga naunang pagsasaayos. Anong ginagawa natin dito? Naghahanap ng isang tao. Nang matapos magsalita si Yang Kai, sumimangot siya at tumingin sa labas ng pinto. Nararamdaman niya na maraming tao ang nakapaligid sa bahay. Ito ay maliwanag na ang labanan ngayon ay nakakuha ng atensyon ng iba pang mga alagad ng White Lotus Sect. Haharapin ko sila. Pagkatapos kumain ng makamandag na pagkain, galit na galit si Xiaohi. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang espada at tumakbo palabas ng bahay. Hindi nagtagal, patuloy na narinig ang mga hiyawan mula sa lahat ng direksyon. Ang babae at ang lalaki, na nakahiga sa lupa, sa wakas ay nagbago ng husto ang kanilang mga ekspresyon. Ang babae ay nagtanong, "Sino ka?" Lumingon sa kanya, dahan-dahan niyang binanggit ang kanyang pangalan. Yang Kai. Nang marinig iyon, nanlaki ang mga mata ng lalaki at nagsimulang manginig. Na may maputlang mukha, ang babae ay bumulalas. Temple Master, Yang Kai ng Grand Chi Temple. Ang digmaan sa pagitan ng mabuti at masama ay sumiklab sa daan-daang taon. Kahit na hindi pa nakikita ng mga grassroots na disipulo ng White Lotus Sect si Yang Kai, narinig nilang lahat ang kanyang pangalan kahit papaano. Para sa kanila, ang Temple Master ng Grand Chi Temple ay kasing mahal din ng sarili nilang White Lotus Matriarch. Ang karaniwang tao ay hindi magkakaroon ng pagkakataong makita ang alinman sa kanila. Walang sino man ang maaaring umasa na ang Temple Master ng Grand Chi Temple ay lilito sa isang malayong nayon. Hindi na ako ang Temple Master ng Grand Chi Temple. Umiling si Yang Kai. Pinatunayan ng kanyang mga salita ang haka-haka ng babae. Mukhang nanlumo ang babae. Ngayon lang, sinusubukan niyang makaisip ng paraan para tumakas. Gayunpaman, nang malaman na ang lalaking nasa harapan niya ay ang maalamat na Yang Kai, sumuko siya sa ideya. Ang agwat sa pagitan ng kanilang lakas ay hindi malulutas, kaya paano siya tatakas? Ano ang ginagawa mo sa kuta ng ating White Lotus Sect? Tanong ng babae. Sinabi ko na naghahanap ako ng isang tao mula sa White Lotus Sect. Sino ang tinutukoy mo? Wala ito sa iyong negosyo. Sabihin mo lang sa iyong mga nakatataas ang tungkol dito, at pupuntahan ako ng taong hinahanap ko. Isang napakaraming ekspresyon ang bumungad sa mukha ng babae. Habang nakadikit ang kamay sa dibdib niya, dahan-dahan siyang tumayo. Pagkatapos, pilit siyang umatras at winasak ang pader sa likod niya bago tumakbo ng buong bilis. Pagkatapos, narinig niyang sinabi ni Yang Kai, "Maghihintay ako dito ng 1 buwan. Kung hindi ko makita ang taong hinahanap ko noon, personal kong bibisitahin ang 8 lihim na tagwan ng White Lotus Sect." Kinilig ang babae at tumakbo ng mas mabilis. Pumasok si Xiaohi sa bahay at tumingin sa paligid. Tumakas siya. Ayos lang. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay at tiningnan ang kanyang espada, na basang-basa sa dugo. Napatay mo ba silang lahat? Isang walang pakialam na Xiaohi ang sumagot. Oo, nais mo bang mabuhay ang ilan sa kanila? Dapat sinabi mo sa akin ng mas maaga. Pagkatapos, tinitigan niya ang lalaki at ang bata sa lupa habang lumalakas ang kanyang hangarin na pumatay. Well, dapat siguro nabuhayin mo sila para ipagluto ka. Hindi ako marunong magluto. Ang mga salita ni Yang Kai ay epektibo sa pagpigil sa kanya sa pagpatay sa huling 2 nakaligtas. Bagamat ang lalaki at ang bata ay nakatakas mula sa pintuan ng kamatayan, nadama nila ang pagkawasak. Pagkatapos ng lahat, bilang mga disipulo ng White Lotus Sect, nahulog sila sa mga kamay ng 2 ito. Inaasahan na ang buhay ay magiging tulad ng pamumuhay sa impyerno para sa kanila.
Naisip na nila ang uri ng pagpapahirap na kanilang kakaharapin. Sa totoo lang, iba ang mga bagay sa naisip nila. Sa mga sumunod na araw, hindi sila pinahirapan sa anumang paraan. Ang lalaki ang responsable sa pagluluto ng mga pagkain para kay Xiaohe at Yang Kai araw-araw. Sa kabilang banda, ang bata ay walang pagpipilian kundi ang maglaro ng ilang mga larong pambata kasama si Xiaohe. Sa panahong ito, paulit-ulit nilang sinubukang tumakas gamit ang maraming iba't ibang paraan. Gayunpaman, kung ano ang isang bagay ng buhay o kamatayan sa kanila ay parang isa pang laro sa mga mata ni Xiaohe. Palagi siyang lilito sa mga hindi inaasahang sandali at kukunan silang dalawa, na handang tumakas o nakaalis na sa nayon. Sa tuwing sila ay mahuli, ang ilan sa kanilang buhok ay puputulan bilang parusa. Pagkatapos lang ng kalahating buwan, pareho na silang nakalbo. Dahil wala ng buhok sa kanilang mga ulo, seryosong sinabi ni Xiaohe sa kanila. Kung mahuli ko kayo muli, wala akong magagawa kundi putulin ang inyong mga ulo. Ang kanilang buhok ay tatubo pagkatapos itong gupitin, ngunit ang kanilang mga ulo ay tiyak na hindi. Hindi sila mangangahas na alamin kung seryoso si Xiaohe, kaya pagkatapos ng araw na iyon, naging masunurin sila at hindi nang ahas na tumakas muli. Samantala, nang nawalan ng pinagmumulan ng libangan, nakita ni Xiaohe na nakakainip ito at sa lalong madaling panahon ay pinagsisihan ang pagbabante sa kanila sa ganoong paraan. Marshall Peak, Kabanata 4839. Patunayan mo sa akin. Ang deadline na ibinigay ni Yang Kai ay 1 buwan. Kung hindi niya makita ang taong hinahanap niya sa loob ng panahong iyon, personal niyang bibisitahin ang 8 sa mga lihim na tagwan ng White Lotus Sect. Ang ganitong uri ng banta ay hindi matitiis sa mga mula sa White Lotus Sect. Mayroong hindi mabilang na mga disipulo sa White Lotus Sect, kaya tiyak na mayroong higit sa 8 lihim na tagwan. Gayunpaman, walang eksaktong nakakaalam kung alin sa 8 tagwan ang tinutukoy ni Yang Kai. Kung ganoon, hindi na nila maililipat ang mga tao doon sa ibang lugar. Upang mapanatiling ligtas ang mga tagwan, ang tanging paraan ay ang patayin si Yang Kai minsan at magpakailanman. Sa huling araw ng deadline, naglilinang si Yang Kai nang nakakross ang mga paa sa kalagitnaan ng gabi. Matapos ang ilang buwan ng pagsusumikap, sa wakas ay nagawa niyang ilabas ang natitirang lason. Ang huling lason ay na-spray out mula sa kanyang bibig kasama ang ilang itim na dugo. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng sigla at maaliwalas, na parabang naalis ang mga tanikala sa kanyang katawan. Naisip ng mga mula sa Grand Chi Temple na kahit na nakaligtas siya sa nakamamatay na lason, malamang na nabawasan ng husto ang kanyang lakas. Iyon ang dahilan kung bakit nagsanib puwersa ang 6 na Vice Temple Masters para paalisin siya bilang Temple Master. Maaaring ginagawa nila ito dahil sa kasakiman o para sa higit na kabutihan ng lahat. Gayunpaman, matapos mapagtanto ang kanyang tunay na puso, hindi na interesado si Yang Kai sa posisyon ng Temple Master. Kahit na walang nagpilit sa kanya na magbitiw, bumaba pa rin siya sa pwesto. May mga mas mahalagang bagay pa ang kailangan niyang gawin. Ang kanyang mga karanasan sa Samsara Worlds ay walang iba kundi mga ilusyon. Biglang narinig ang mga tunog ng isang bagay na bumabagsak sa hangin, na lubhang nakakaakit sa pandinig sa matahimik na gabing ito. Kasunod nito, tumagos ang mga palaso sa pintuan at bintana mula sa lahat ng direksyon at nilamon siya na parang bagyo. Si Yang Kai, na nakaupo sa kama, ay kinuha ang kanyang sibat at pinaikot ito. Kasunod ng ilang kalansing, ang lahat ng mga arrow ay pinalihis. Gayunpaman, ang ulan ng mga palaso ay tila hindi tumitigil anumang oras sa lalong madaling panahon. Si Yang Kai ay umungal at tumalon sa hangin bago bumasag sa bubong. May mga naghihintay na sa kanya sa bubong. Sa sandaling lumitaw siya, nag-assume sila ng isang formasayon at sinubukan siyang patayin ng magkasama. Lahat sila ay medyo makapangyarihan. Sa one-on-one na laban, wala sa kanila ang makakatagal kahit 3 sa mga galaw ni Yang Kai, ngunit pagkatapos nilang magsanib puwersa, maaari nilang bawiin ang mga kahinaan ng isa't isa at lubos na mapataas ang kanilang kolektibong lakas. Pagkatapos ng higit sa 10 paghinga ng matinding labanan, si Yang Kai ay umungol at bumagsak ng paurong. Bumagsak siya sa bubong at bumagsak sa lupa. Maya-maya lang, biglang may lumabas na 2 kamay sa lupa at hinawakan ang bukong-bukong niya. Pagkatapos ay nagpalakas ang tao sa kanyang mga kamay sa pagtatangkang kaladkarin si Yang Kai sa lupa. Walang tipid na sulyap, sinaksak ni Yang Kai ang kanyang sibat ng 1 metro ang lalim sa lupa. Nang ilabas niya ang kanyang sandata, ang lupa ay kinulayan na ng pulang-pula. Lumapit sa kanya ang mga umaatake mula sa rooftop, ngunit hinawakan ni Yang Kai ang kanyang sibat at hinarap sila. Maya-maya pa'y maririnig ang hiyawan mula sa labas ng bahay. Ginawa ito ni Xiaohe. Sa dilim,
para siyang multo. Saan man siya maanod, ang mga kaaway ay magsisisigaw at mawawalan ng buhay. Ilang sandali pa, dumating siya sa tabi ni Yang Kai. Ang mga taong gumagamit ng formation sa una ay pantay na tugma para kay Yang Kai. Gayunpaman, sa pagsali ni Xiaohe sa labanan, agad silang nahirapang magtiyaga. Sina Yang Kai at Xiaohe ay nagtutulungan sa loob ng maraming taon, kaya madali silang mag-coordinate sa isa't isa. Ang mga makapangyarihang cultivator na ginugol ng White Lotus sect na maraming taon sa pag-aalaga ay napatay lahat sa wala pang 20 paghinga. May kaunting dugo sa mukha ni Xiaohe. Pinunasan niya ito ng daliri at dinilaan ng dila. Ang kanyang ekspresyon ay naging nasasabik at nakakatakot habang ang kanyang layunin sa pagpatay ay nagniningning na parang isang maliwanag na liwanag sa kadiliman. Parang papatayin niya ang sinumang buhay na nilalang na nasa harapan niya. Direktang pinalo ni Yang Kai ang isang sampal sa kanyang ulo. Napilitang bumaba ang figure ni Xiaohe, ngunit ang kanyang hangarin sa pagpatay ay hamupan ng malaki. Naibalik niya ang kaunting sensibilidad habang nagpapakita siya ng naagrabyado na ekspresyon at pinagdikit ang kanyang mga labi. Hanapin mo siya. Utos ni Yang Kai. Ngumuso si Xiaohe, pagkatapos ay tumuro sa isang partikular na direksyon. Doon. Sabay silang gumalaw at sumugod sa direksyong iyon. Sa loob ng isang bahay na buo pa rin ay nakatayo ang ilang mga figures sa katahimikan habang itinatago nila ang kanilang mga aura. Kahit na ang isang top cultivator tulad ni Yang Kai ay hindi pa ito napansin noon. Gayunpaman, tumpak na mahanap sila ni Xiaohe. Nabasag ang pader, ngunit bago pa makapag-react ang mga taong iyon, si Yang Kai at Xiaohe ay nagpakita na sa harapan nila. Nang magtama ang kanilang mga mata, si Yang Kai ay nagbigay ng isang matangkad na ngiti sa babaeng nasa harapan. Gayunpaman, ang babae ay nagpakita ng sobrang madilim na ekspresyon habang ang mga mukha ng kanyang mga personal na bodyguard ay mahigpit. Sinulyapan sila ni Xiaohe habang mukhang sabik. Tumingin siya kay Yang Kai para humingi ng pahintulot na patayin sila. Habang nagkunwari si Yang Kai na hindi niya ito nakita, mukhang bigo si Xiaohe. Medyo awkward ang atmosphere. 10 metro lang ang pagitan ng magkabilang panig. Habang ang mga mula sa White Lotus sect ay pagalit, sina Yang Kai at Xiaohe ay nanatiling kalmado at nakikinig, na parang wala silang pakialam sa kabilang partido. Dahil doon, lalo pang nangamba ang mga mula sa White Lotus sect. Biglang ngumiti ang babaeng nasa harapan. Namutla ang lahat sa mundo kumpara sa ngiti niya sa sandaling ito. Narinig kong hinahanap mo ako, matanda. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Sa isang buhay nila, tinawag siya ng babae na maliit at sinabi sa kanya na huwag matakot. Sa buhay na ito, tinawag niya itong matanda. Parang umikot ang naglibot. Oo, hinanap kita. Tumanggo si Yang Kai. May inosenteng ekspresyon sa mukha ng White Lotus sect saintess, Ku Huaxiang. Itinagilid niya ang kanyang ulo at inilagay ang kanyang daliri sa kanyang mga labi. Ano ang problema? Ngumiti si Yang Kai sa kanya. Walang mamamatay na hangarin sa kanyang mga mata, na puno lamang ng lamang. Isang gulat na Ku Huaxiang ang nagtanong. "Nine-love ka na ba sa akin, matandang lalaki?" Direktang inamin ito ng isang walang hiya na Yang Kai. Ito ay pag-ibig sa unang tingin. Nang marinig iyon, si Ku Huaxiang at ang kanyang mga personal na bodyguard ay natigilan. Tanging ang mga mata ni Xiaohe ang lumiwanag na para bang narinig niya ang isang bagay na interesante. Sa isang nasasabik na ekspresyon, inilibot niya ang kanyang tingin sa pagitan ni Yang Kai at Ku Huaxiang habang sa ilang kadahilanan ay nakakaramdam ng pagkabalisa. Nawalan ng masabi si Ku Huaxiang. Hindi naman siya seryoso nang sabihin niya iyon kaya naman nagulat siya na diretsong umamin ang kabilang partido. Bukod dito, ang kanyang ekspresyon at tono ay tila nagpapahiwatig na siya ay ganap na taos-puso. Bagamat bata pa siya, magaling siyang magbasa ng mukha ng mga tao. Sa makatuwid, maaari niyang hatulan kung ang isang tao ay nagsisinungaling sa pamamagitan ng kanyang tingin at tono. Gusto niyang hanapin ang mga bakas ng pagsisinungaling ni Yang Kai, ngunit ang kanyang pagtatangka ay walang saysay. Bigla na lang siyang tumawa at yumuko na para bang ngayon lang niya narinig ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo. Tahimik lang siyang tiningnan ni Yang Kai gamit ang isang pares ng mapagmahal na mga mata. Ilang sandali pa, tumigil sa pagtawa si Ku Huaxiang at pinunasan ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Napatingin siya sa lalaki at sinabing, "Love at first sight ba iyon? Nakalimutan mo bang nasaktan kita noon?" Tumanggo si Yang Kai. "Ang iyong pag-atake ay halos pumatay sa akin, kaya kailangan mong bumawi para sa natitirang bahagi ng buhay na ito." Nagsimulang mamula ang mukha ni Xiaohe nang mas lalo itong nabalisa.
Idiniin niya ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib na may enchanted expression, na para bang ngayon lang niya narinig ang pinakamamahal na salita sa mundo. Nawala ang ngiti sa mukha ni Ku Huaxiang habang ibinuka niya ang kanyang mga labi. Ang galing mo sa pagbubuga ng kalokohan, matandang lalaki. Isang hakbang pasulong si Yang Kai at tiningnan siya sa mga mata. Nagsasabi lang ako ng totoo. Biglang natarante si Ku Huaxiang at sumimangot. Ikaw ang Temple Master ng Grand Chi Temple habang ako ay isang saintess ng White Lotus Sect. Tayo ay karaniwang magkaaway ng dugo. Sabihin mo lang sa akin ng diretso kung may gusto kang sabihin at itigil mo na ang panunokso sa isang batang katulad ko. Tingin mo ba tinutokso kita? Isang hakbang pasulong si Yang Kai. Si Ku Huaxiang ay likas na umatras habang ang kanyang mga personal na bodyguard ay nakaramdam ng pananakot. Total, nakatayo sa harapan nila ang isa sa pinakamalakas na masters sa mundong ito. Dahil sa maikling distansya sa pagitan nila, hindi sila magkakaroon ng oras upang mag-react kung ang kabilang partido ay biglang kumilos. Hindi ka ba nagsisinungaling? Siyempre hindi. Lahat ng sinabi ko ay mula sa kaibuturan ng aking puso. Tinitigan siya ng matagal ni Ku Huaxiang bago lumingon kay Xiaohe at nagtanong. Brother, lagi na ba siyang baliw? Nang marinig iyon, umiling si Xiaohe. Hindi pa ito nangyari dati. Lagi kong iniisip na hindi siya interesado sa mga babae. Well, dahil sa wakas ay na-in-love na siya sa isa, dapat makisama ka na lang sa kanya. Ano ang dapat mag-alinlangan? Bagamat may malaking agwat sa pagitan ng iyong edad at siya ay nasa sapat na gulang upang maging iyong ama. Ang edad ay walang kinalaman sa paibig. Sinasabi ko na nga ba, kahit matanda na siya, wala pa rin siyang karanasan. Isang walang imak na Ku Huaxiang ang tumingin kay Xiaohe. Dahil alam niya ang pagkakakilanlan ni Yang Kai, tiyak na kilala rin niya kung sino si Xiaohe. Ang babaeng ito ay mula sa Emerald Smoke Sect, ngunit hindi siya interesado sa posisyon ng Vice Temple Master. Sa halip, nagpasya siyang maging personal bodyguard ni Yang Kai. Siya ang bangungot ng maraming malalakas na cultivator mula sa White Lotus Sect, at marami na rin sa kanila ang napatay niya. Halos lahat ng tao sa mundo ay naniniwala na siya ang babae ni Yang Kai. Gayunpaman, mukhang hindi iyon ang kaso ngayon. Kahit na malapit sila sa isa't isa, tila hindi sila magkasintahan. Parehong baliw ang Temple Master ng Grand Chi Temple at ang babaeng ito. Ang mga mula sa White Lotus Sect ay naglagay ng maraming nunal sa Grand Chi Temple. Bilang isang saintess, dapat mong malaman na nagbitiw ako bilang Temple Master 2 buwan na ang nakakaraan. Hindi na ako miyembro ng Grand Chi Temple, kaya wala kang dapat alalahanin. Ngumuso si Ku Huaxiang. Sino ang nakakaalam kung ito ay isang balangkas ng mga mula sa Grand Chi Temple? Nakangiting sumagot si Yang Kai. Walang kwenta ang magpaliwanag. Patunayan ng panahon ang lahat. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, biglang kumandat si Ku Huaxiang sa kanya. Bakit hindi mo patunayan sa akin ngayon? Paano mo gustong gawin ko iyon? Tanong ni Yang Kai. Simple lang. Sa sandaling matapos magsalita si Ku Huaxiang, naglabas siya ng espada mula sa baywang ng kanyang personal na bodyguard at direktang sumugod kay Yang Kai bago idiniin ang kanyang sandata sa dibdib ng lalaki. Tumagos ang matalim na dulo sa kanyang balat habang nagsimulang umagos ang dugo sa kanyang sugat. Si Ku Huaxiang ay namangha. Nagulat siya sa katotohanang hindi sinubukan ng lalaki na pigilan o iwasan ang pag-atake. Ang Temple Master ng bawat henerasyon ay isa sa mga nangungunang cultivator sa mundo sa kanilang panahon. Bagamat ngayon lang mabilis ang kanyang mga galaw, dapat ay sapat na maliksi si Yang Kai para mag-react. Ang dahilan kung bakit niya nagawang saktan siya 2 buwan na ang nakakaraan ay dahil nahuli niya itong walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, nagtagumpay siya sa pananakit sa kanya sa pagkakataong ito dahil hindi niya intensyon na iwasan ang pag-atake, nakakaiba. Sa sobrang lapit nila sa isa't isa ay ramdam na ramdam niya ang hininga ng lalaki sa mukha niya. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang malinaw na tingin lamang ang nakita ni Ku Huaxiang na walang anumang panlilinlang. Sa kabila ng katotohanan na ang isang espada ay itinusok sa kanyang katawan, siya ay nanatiling kalmado at nakolekta. Maaliwalas ang ngiti sa kanyang mukha na halos makabutas. Isang galit na Ku Huaxiang ang itinulak pasulong ang espada. Martial Pick, Kabanata 4840. Love Story of Nine Lives. Bilang personal na bodyguard ni Yang Kai, si Xiaohe ang may pananagutan sa pagtiyak ng kanyang kaligtasan. Sa paglipas ng mga taon, nagawa niya ang isang mahusay na trabaho dahil palagi niyang matutuklasan at madaling malutas ang mga pagtatangkang pagpatay na nakatarget kay Yang Kai ng mga mula sa White Lotus Sect. Malapit ng imposibleng idiin ng sino man ang kanyang espada sa dibdib ni Yang Kai.
Sa sandaling nakita ni Xiaohe ang isang pahiwatig ng pagpatay na layunin, tiyak na gagawa siya ng hakbang at papatayin ang kaaway. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Xiaohe ay tila walang intensyon na pigilan ang Saintess ng White Lotus Sect kahit na ang espada ay nasaksak sa kanyang dibdib. Sa halip, tumingin lang siya ng may interes sa kanila. Ang mga cultivator sa likod ng Kuhuashang ay natense at basang-basa sa malamig na pawis. Naramdaman nila na naglalaro ng apoy ang Saintess, dahil anumang kaunting kapabayaan ay magdudulot sa kanya ng pagkawala ng kanyang buhay. Nabigo na ang pagtatangkang pagpatay ngayong gabi. Sa sandaling nalantad ang kanilang kinaroroonan, sila ay nasa isang malaking dahado. Lubos nilang batid na hindi nila kayang labanan ang dating Temple Master ng Grand Chi Temple at ang kanyang personal na bodyguard. Kung ang dalawa sa kanila ay may anumang hangarin na pumatay, wala sa kanila ang mabubuhay. Ang katotohanan na ang Saintess ay tumagos sa laman niyang kay gamit ang kanyang espada ay walang pinagkaiba sa isang galit na galit. Gayunpaman, habang sila ay nangangamba, umaasa rin silang magtatagumpay siya. Kung talagang mapapatay ng Saintess ang dating Temple Master ng Grand Chi Temple dito, malaking kontribusyon iyon sa sect, at gagantimpalaan din sila ng malaki. Ang espada niya ay kasing lapad ng daliri sa puso niya. Kung maarok niya ito, agad na mawawalan ng buhay si Yang Kai kahit gaano pa siya kalakas. Bagamat madaling matukoy ni Kuhuashang ang buhay o kamatayan ng lalaking nasa harapan niya, nahirapan siyang gawin talaga ito. Siya ay may intensyon na patayin siya, at alam niya na ang kanyang reputasyon ay lubos na mapapahusay sa pamamagitan ng pagpatay kay Yang Kai dito, na makakatulong sa kanya na magkaroon ng mas magandang pagkakataon na maging susunod na sect master ng White Lotus Sect. Gayunpaman, tila may boses sa kanyang puso na patuloy na sumisigaw sa kanya na buong buhay niya ay pagsisisihan niya kung talagang kikilos siya. Isang napakaraming ekspresyon ang bumungad sa kanya, pagkatapos ay sinabi niya sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Nababaliw ka. Sa sandaling binawi niya ang kanyang espada, nagsimulang umagos ang dugo mula sa sugat ng lalaki. Hindi siya maglakas loob na tingnan siya sa mata habang ang kanyang tingin ay balisang lumayo. Matapos ihagis ang espada sa isa sa mga personal na bodyguard, nagutos siya. Tara na. Sa sandaling lumingon siya, kinuyam ni Yang Kai ang kanyang braso. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ang braso ko. Hiling ni Kuhuashang. Patayin silang lahat. Utos ni Yang Kai, pagkatapos ay binuhat si Kuhuashang gamit ang dalawang kamay. Balak niyang lumaban, ngunit ginawaran niya ito ng ilang uri ng puwersa sa pamamagitan ng kanyang mga kamay at nawalan siya ng lakas na gawin iyon. Tulad ng isang buhawi, si Xiaohe ay sumugod patungo sa mga personal na bodyguard habang ang mga ilaw ng espada ay kumikislap sa kanyang sandata. Sa oras na huminto siya sa kanyang mga truck, ang mga personal na bodyguard ay bumagsak na sa lupa. Habang dinala sa mga bisig ng lalaki na parang bata, nakaramdam ng lubos na hiya si Kuhuashang. Paulit-ulit niyang hinahampas ang kanyang mga kamao sa dibdib nito, ngunit ang kanyang pagkilos ay medyo mapanlin lang dahil nawalan siya ng lakas. Sa gilid, pinagmamasdan lang sila ni Xiaohe na may interes. Ngumiti si Yang Kai sa babaeng kalong niya. 2 beses mong sinaksak ang iyong espada sa katawan ko. Malamang na hindi mo ito mabayaran sa buong buhay mo, kaya kailangan mong ipagpatuloy ang paggawa nito sa iyong susunod na buhay. Sumigaw si Kuhuashang. Hindi ako makakabawi. Dapat ngayon lang kita pinatay. Bakit hindi kita bigyan ng isa pang pagkakataon? Kinindatan siya ni Yang Kai. Ngumuso si Kuhuashang, iniisip na sinisiyasat lang siya nito. Naghinala pa siya na kung talagang tinangka niyang patayin siya ngayon, sana ay gumanti ang lalaki. Kapag nangyari iyon, mas masahol pa ang kalagayan niya kaysa mahuli. Dahil hindi niya magawang talunin o tumakas, nagpa siya siyang pumayag at hayaan siyang buhatin siya. Nagkusa siyang ipinulupot ang mga kamay sa leeg ng lalaki para patatagin ang sarili. Naririnig ang ihip ng hangin habang mabilis na lumipad pabalik ang tanawin sa paligid niya. Saan mo ako dadalhin? Tanong ni Kuhuashang. Malalaman mo pagdating natin. Walang pakialam na sagot ni Yang Kai. Pagkaraan ng 3 araw, nakahanap si Yang Kai ng lawa sa isang lambak. Walang mga bakas na nagmumungkahi na may bumisita sa lugar na ito dati, at napakaganda ng tanawin. Ang lugar na ito ay angkop para sa isang reclusive na buhay. Pagkatapos ibaba ang babae, sinabi ni Yang Kai kay Xiaohe. Bantayan siya at siguraduhing hindi siya tumakas. Tumanggo si Xiaohe. Huwag kang mag-alala, hindi siya makakatakas. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga binti ni Kuhuashang. Bakit hindi ko baliin ang kanyang mga binti? Hindi mapigilan ni Kuhuashang ang manginig habang nakatingin kay Xiaohe na para bang isa siyang demonyo, at mariing sinabi. Huwag mong gawin iyan. Hindi ako tatakas.
Tumanggo si Xiaohi. Kung gayon, mas mabuting maging masunurin ka. Pagkatapos noon, umalis si Yang Kai sa lugar para maglaglag ng ilang puno. Inabot siya ng ilang araw sa pagtatayo ng 3 log house sa tabi ng lawa para sa kanilang 3. Ang kahirapan sa ika-9 na buhay ay napakataas. Hanggang sa nabuhay si Yang Kai sa mundong ito sa loob ng mga dekada ay naibalik ang kanyang alaala, kaya mas mahirap na ibalik ang alaala ni Ku Huaxiang at basagin ang kanyang heart barrier. Gayunpaman, dahil nahanap na niya siya, mayroong isang target na maaari niyang layunin na makamit. Handa na siyang dahan-dahang bumukas sa kanya si Ku Huaxiang. Naniniwala siyang mamahalin siya nito balang araw. Bukod dito, ito ay isang magandang senyales na siya ay nagpasya na talikuran ang ideya ng pagpatay sa kanya sa dulo ilang oras ang nakalipas. Nangangahulugan ito na kahit na ang kanyang memorya ay nabuklod, mayroon pa rin siyang ilang instincts na humila sa kanya pabalik mula sa pagpatay sa kanya. Walang pupunta sa lambak na ito. Araw-araw, lalabas si Yang Kai para manghuli ng pagkain at mangolekta ng panggatong habang binabantayan ni Xiaohi si Ku Huaxiang. Walang sino man sa mundo ang mag-iisip na ang 3 nangungunang cultivator ay namumuhay ng isang reclusive na buhay sa isang malayong lugar. Unti-unting lumipas ang oras. Sa una, si Ku Huaxiang ay laban sa ganitong uri ng buhay. Ang mga mula sa White Lotus sect ay nagpalaki sa kanya sa loob ng maraming taon. Sa sandaling tumigil siya sa paglilinang sa pag-iisa, binigyan siya ng White Lotus Matriarch ng titulong Saintess. Isa rin siya sa mga kandidato na may pag-asa na maging susunod na sect master. Bilang isang makapangyarihang dalaga na may magandang kinabukasan, inaasahan na ayaw niyang mamuhay na parang bihag. Gayunpaman, siya ay sapat na matalino upang hindi subukang tumakas. Iyon ay dahil alam niyang imposible para sa kanya na tumakas mula kay Xiaohi. Sa sinabi nito, tiniyak niyang ipaalam kina Yang Kai at Xiaohi na kinasusuklaman niya sila sa pamamagitan ng pagtitig sa kanila sa tuwing magkikita sila. Maliban sa pagkain, hindi na siya aalis sa kanyang bahay. Inasahan na ito ni Yang Kai, kaya hindi niya ito pinansin, at hindi rin ito nag-abala kay Xiaohi. Ang tanging tao sa mundo na inaalala niya ay si Yang Kai. Hindi nagtagal, lumipas ang 3 buwan. Talagang kayang baguhin ng panahon ang isang tao. Noong una ay nagdududa si Ku Huaxiang, ngunit ngayon, makumpirma niya na ang lalaking nasa hustong gulang na para maging ama niya ay talagang nahulog sa kanya. Bagamat pinaghigpitin niya ang kalayaan nito sa nakalipas na ilang buwan, pinangalagaan niya ito ng husto sa lahat ng iba pang paraan. Sa tuwing tumitingin ito sa kanya, puno ng pag-iingat ang mga mata nito. Kahit sino ay makikita ang pananabik sa likod ng kanyang mga mata basta't hindi sila bulag. Hindi naintindihan ni Ku Huaxiang ang dahilan sa likod nito. Bago siya mahuli ni Yang Kai, isang beses lang niya nakilala ang lalaki. Sa oras na iyon, sinaksak niya ang kanyang espada sa dibdib nito at muntik na siyang mapatay. Alam niya na maganda siya, ngunit hindi niya akalain na siya ay sapat na kaakit-akit para mahulog sa kanya ang isang tulad ng dating Temple Master ng Grand Chi Temple. Kung madali lang siyang maakit sa kagandahan, hindi siya maaaring maging Temple Master ng Grand Chi Temple. Matapos ang 3 buwang pagsasama, nabawasan ang tensyon sa pagitan nila. Sa kalagitnaan ng gabi, nakahiga sina Ku Huaxiang at Yang Kai sa bubong ng isang log house. Nakalagay ang kanilang mga kamay sa likod ng kanilang mga ulo, tumangala sila sa mabituing kalangitan. Matanda, saan tayo tumigil kagabi? Tinitigan ni Ku Huaxiang ang pinakamaliwanag na bituin sa kalangitan at nagtanong. Ang 8 buhay. Sagot ni Yang Kai. Oh, ituloy mo na yan. Sino ka at ako sa 8 buhay? Sa mga araw na ito, sinabi ni Yang Kai kay Ku Huaxiang ang tungkol sa isang kwento ng pag-ibig ng 9 na buhay. Lahat ng sinabi niya ay nagmula sa sarili niyang mga karanasan, ngunit para kay Ku Huaxiang, ito ay isang kakaibang kwento na sapat na nakaaantig upang magpaluhang mula sa mga walang muwang na kabataan. Handa siyang makinig dito dahil wala na siyang magagawa rito, kaya magandang paraan iyon para magpatay ng oras. Sa 8 buhay, silang dalawa ay mula sa iba't ibang sekta. Gayunpaman, ang mga sektang ito ay mga arch-nemesis, tulad ng nangyayari sa pagitan ng Grand Chi Temple at White Lotus sect. Inaasahan na puno ng hirap ang kanilang love story. Gayunpaman, sila ay mga karaniwang disipulo lamang ng kanilang sariling mga sekta, hindi katulad sa buhay na ito kung saan pareho silang may hawak na makapangyarihang posisyon. Sa kabila ng hirap at ilang pagtatangka na pumatay sa isa't isa, nalutas nila ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan sa huli at nagpakasal. Si Ku Huaxiang ay matamang nakinig sa kwento. Kahit na ang kwento mismo ay karaniwan, nagawa ni Yang Kai na maging kawili-wili ito sa kanyang matingkad na paglalarawan. Parang personal niyang naranasan.
Maya-maya lang ay may narinig na humihikbi mula sa likuran nila. Hindi man lang lumingon, bumantong hininga si Ku Huaxiang. Sister Xiaohe, bakit ka umiiyak ulit? Ito ay isang nakakaantig na kwento. Sa kasalukuyan, si Xiaohe ay nakaupo na ang kanyang mga paa ay nakakross sa likod nito. Sinimulan niyang iluha ang kanyang mga mata habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha na parang mga perlas na may naputol na tali. Sa tuwing sasabihin ni Yang Kai kay Ku Huaxiang ang tungkol sa love story na ito ng siyam na buhay, dadating si Xiaohe at makikinig din dito. Walang kabiguan, palagi siyang umiiyak sa bandang huli. Mas madamdamin siya sa kwento kaysa kay Ku Huaxiang. Biglang may iniisip, nagtanong si Yang Kai. Xiaohe, kung ikaw ang sect master ng isa sa mga sekta sa ikawalong buhay, ano ang gagawin mo pagkatapos malaman na ang isang tao sa iyong sekta ay umiibig sa isang disipulo mula sa isang kalaban na sekta? Nang hindi pinag-iisipan, sumagot si Xiaohe. Pumayag ako na hayaan silang magsama-sama kahit ano pa ang kailanganin. Ngumiti si Yang Kai. Talagang gagawin mo. Salamat. Naguguluhan si Xiaohe. Anong ibig mong sabihin? Walang ipinaliwanag si Yang Kai. Sa katunayan, si Xiaohe, bilang kanyang sect master sa ikawalong buhay, ay talagang pinahintulutan sina Yang Kai at Ku Huaxiang na magsama, tulad ng sinabi niya kanina. Para matulungan sila, nagpasya pa siyang wasakin ang magkasalungat na sekta kahit alam niyang papatayin din siya, kaya naalis ang pinakamalaking hadlang sa kanilang dalawa. Ngayong nasa ikasyam na buhay na sila, tumugma ang tugon ni Xiaohe sa kanyang ginawa. Mapapatunayan na ni Yang Kai na si Xiaohe ay isang tunay na tao na nakapasok sa samsara world na ito kahit papaano. Gayunpaman, hindi ito tiyak tungkol sa kanyang pagkakakilanlan sa Yin Yang Cave Heaven. Matanda, ayon sa iyo, nasa ikasyam na buhay na tayo ngayon, di ba? Tanong ni Ku Huaxiang. Oo, ito ang ikasyam na buhay, pati na rin ang huli. Dahil ba sa mga pinagdaanan natin sa mga nakaraang buhay natin kaya nine love at first sight ka sa akin? Oo, hindi napigilan ni Ku Huaxiang ang mapangiti. Napakaganda mo, matandang lalaki. Nakakaantig ang kwentong gawa-gawa mo kaya muntik na akong maniwala. Lumitaw si Xiaohe sa tabi niya at tumingin sa kanya. Paanong hindi ka naniniwala sa kanya? Dapat mong paniwalaan ito at pakasalan mo siya bukas. Ito ay isang kwento ng pag-ibig ng siyam na buhay. Magiging kumpleto ito pagkatapos ninyong dalawa. Sumigaw si Ku Huaxiang. Hindi ako magpapakasal. Dapat ikaw mismo ang gumawa niyan. Matapos itong pag-isipan, umiling si Xiaohe. Hindi ako natagpuan ng taong hinihintay ko. Hindi ako magpapakasal.